Si Xiao Nanzo ay isang batang ulila at walang trabaho, na dating nakatira kasama ang kanyang lola bago ito pumanaw. Matapos gumugol ng ilang oras bilang isang pulubi, si Nanzo ay pumunta sa bahay ng kanyang lola at doon ay natagpuan niya ang isang misteryosong magic book. Siya ay nagpasyang gawin ang mga spell na nakasulat sa nasabing libro at hindi sinasadyang naisaman ang pinakamakapangyarihang Diyos, na nagsabi sa kanya na siya lang ang makakakontrol sa lahat ng siyam na mga Diyos. Isang araw si Nanzo ay tahimik na pumasok sa kanyang bahay nang biglang nakita niya ang kanyang childhood friend na si Zhang, na naghihintay sa kanya. Pinag-usapan nila ang kanyang katayuan sa kawalan ng trabaho at sinabi sa kanya ni Zhang na dapat niyang kunin ang trabaho ng kanyang yumaong lola bilang isang feng shui, at magpatuloy sa pamana ng kanyang pamilya. Ang isang feng shui ay Taoism na may mga espesyal na kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanya na magtrabaho sa larangan ng medisina, panghuhula, pagtataya, at astrolohiya. Matapos makaalis ni Zhang, siya ay umupo at tiningnan ang mga lumang alaala ng kanyang pamilya. Kalaunan ay natagpuan niya ang diary ng kanyang lola, kung saan madalas nitong isinusulat ang kanyang mga spells at mga kasulatan sa trabaho. Dito ay nakita niya ang summoning phrases na may mga hand sign at sinubukan na kopyahin ang mga ito upang subukan na mag-summon ng kung anong bagay. Hindi niya iniisip na ito ay gumagana sa una, subalit matapos ang ilang sandali, biglang lumabas ang isang cute na matabang sanggol na nagsasabi na siya ang Almanac God, na si Xiaonayan. Ang sanggol ay ipinagkaloob sa kanya ang titulong Lishi, isang master ng kalendaryo na kung saan mahuhulaan niya ang mga kapalaran at kamalasan sa araw na iyon, at magagawa niya ring palayasin ang mga masasamang espiritu na nagmumula sa negatibong emosyon ng mga tao, at magagawa niya rin na baguhin ang mga kapistahan ng kalendaryo at maimpluwensyahan sila bilang master. Nagising siya kinaumagahan at inakala niyang panaginip lang ang lahat ng yun, subalit hindi nagtagal ay nahanap niya si Nayan sa kanyang bahay, na nagpaliwanag sa kanya kung ano ang kanyang magiging trabaho, kung ano ang kanyang kapangyarihan, at sinabi na maaari niyang tawagin si Nayan sa anumang oras na kailangan niya ito. Ang kanyang kaibigan, na si Zhang ay nakahanap ng kanyang magiging unang kliyente na si Zilong, isang negosyante na ang kumpanya ay responsable sa pagtatayo ng mga tulay. Si Nanzo ay pumunta para makita si Zilong at sinabi sa kanya ang kanyang kapalaran, subalit hindi ito naniniwala. Matapos ulitin ni Nanzo ang panghuhula, ang lalaki ay nakatanggap ng tawag mula sa isa sa kanyang mga manggagawa na nagsasabi sa kanya na ang mga bagay ay mukhang masama sa lugar ng construction site, dahil nagkaroon ng isang aksidente. Ang tatlo ay mabilis na sumugod sa site upang tingnan kung ano ang nangyari, hanggang sa si Nanzo ay napansin na parang may mali at nauwi sa pagsummon kay Nayan, subalit bigla silang inatake ng masamang espiritu sa sandaling lumitaw si Nayan, na nagtulak sa kanila upang mag-counterattack. Si Nanzo ay napag-alaman na maaari niyang matulungan si Nayan sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga masamang espiritu, at nagpas siyang sumali sa laban. Maya-maya, isang kampana ang nagsimulang tumunog na nagpapaalala na ang oras ay 11 PM at si Nayan ay nagsimulang magliwanag at naglaho ng tuluyan. Ibinunyag na si Nanzo ay maaari lang mag-summon ng Alma God sa limitadong oras. Habang wala si Nayan, ang mga masasamang espiritu ay kumuha ng isang konkretong materyales at muling sinimulan na tirahin si Nanzo. Bago siya tuluyang mamatay, isang malaking summoning circle ang lumitaw sa langit at naglabas ng malaking fireball upang protektahan si Nanzo. Mabilis na pinaalis ang mga masasamang espiritu. Si Nanzo ay sinubukan na hanapin kung sino ang sumagip sa kanya at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa tuktok ng isang haligi. Si Nanzo ay sinubukan tanungin ang lalaki kung sino ito, subalit isang layon ang lumitaw sa kanyang likuran at mabilis na kumilos papunta sa kanya upang siya ay protektahan. Ang mga masasamang espiritu ay hinabol siya at inatake, subalit ang lalaki ay bumaba at hinambalos ang mga espiritu gamit ang kanyang sibat, dahilan upang tumakbo ang mga ito sa takot. Siya ay pinuntahan ng lalaki na agad niya namang nakilala bilang si Chushi, ang Diyos ng New Year's Eve. Si Chushi ay biglang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan na nilaso ng masasamang espiritu, habang nagsisimula siyang maglabas ng negatibong enerhiya mula sa kanyang katawan, at nagsimulang manginig. Subalit gayunpaman, dinala siya ni Nanzo sa kanyang tahanan kasama ang kanyang layon. Pag-uwi niya, si Sushi ay mukhang maayos naman, hanggang sa bigla na lang nag-iba ang kanyang pakiramdam at nagsimula siyang maglabas ng masamang enerhiya at ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, pinapakita na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng masamang enerhiya.
Hinawakan niya si Nanzo sa leeg at pilit na sinasakal, subalit bumalik agad sa normal, binitawan si Nanzo na tumakbo palayo sa kabilang kwarto at tinawag si Nayan. Tinanong niya si Nayan tungkol kay Sushi at sa biglaang pagbabago nito sa isang masamang tao. Sinabi sa kanya ni Nayan na dahil sa matagal na pakikipaglaban ni Sushi sa masasamang espiritu, nahawaan na siya ng mga ito at palaging nanghihina, hanggang sa puntong minsan ay sinasapian nila ang kanyang katawan, subalit hindi sinabi ni Nayan sa kanya kung paano pipigilan si Sushi at bigla siyang iniwan. Kalaunan si Nanzo ay kumuha ng butcher knife at bumalik sa kinaroroonan ni Sushi, subalit napag-alaman niya na binasag nito ang bintana at tumakbo palayo. Kinaumagahan, si Nanzo ay binisita ng mga anak ng kanyang kapitbahay na inimbitahan niya para sa hapunan ng bagong taon. Matapos ang pagbisita, si Sushi ay muling nagpakita sa likuran ng kanyang pintuan at umalis sila upang bumili ng ilang mga groceries kasama niya. Samantala sa dinner party, si Jen, isa sa mga bata ay nagsimulang sapian ng mga masasamang espiritu matapos mabuo ang galit sa kanyang puso. Iniisip kung paano siya palaging binubuli dahil hindi siya pinapansin ng kanyang mga magulang at iniwanan siyang nag-iisa. Ang masasamang espiritu ay nagsimulang lumaki at nagsimulang ubusin ang kaluluwa ni Jen dahil sa labis na kalungkutan. Ang mga espiritu ay inatake si Nanzo, subalit si Sushi ay dumating at siya ay mabilis na sinagip gamit ang sibat, matagumpay na nailigtas si Jen. Kalaunan ay nakatanggap ng tawag ang mama ng kaibigan ni Jen para sa kanya, na sinasabi sa kanya na namimiss na siya ng kanyang mga magulang kahit na hindi sila bumalik ng bagong taon. Natutuwa si Jen na namimiss siya ng kanyang mga magulang, subalit ipinahayag nito na si Nanzo lang pala ang tumawag. Si Don Iron, ang nakatatandang kapatid ni Nayan, ay nagpakita kay Nanzo upang siya ay patayin dahil sa pagiging masama sa kanyang kapatid. Dala ang isang pakete ng mga paputok upang palayasin ang masasamang espiritu. Si Don ay sumama kay Nanzo para sa isang misyon sa imperial na lungsod, kung saan ang isang direktor ng museo ay nangangailangan ng tulong sa pagharap sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa museo. Ang museo ay pinapanatili ang mga labi ng tradisyonal na Tsina na tinatawag na Ruware, isang set ng mga kitchenware na pamana pamula sa mga nakaraang henerasyon hanggang sa kasalukuyang henerasyon, sa pamamagitan ng malalaking digmaan sa nakaraan. Ang museo ay nagsimula sa pagyanig na parang may lindol at ang isa sa mga salamin ng relic ay nagsimulang mag-crack. Si Don ay naghinala na ito ay isang masamang espiritu at inihagis ang kanyang mga paputok upang palayasin ang mga ito, subalit hindi yun nagustuhan ng direktor dahil sa tingin niya ay isang batang pasaway lang si Don at pinagsabihan niya ito. Ang matanda ay ipinaliwanag kung ano ang nangyayari sa museo, at si Don ay nagtataka matapos makitang hindi tugma ang lugar na sinasabi ng direktor. Ang lahat ng nasirang posisyon ng mga relics ng museo ay lumikha ng 4 na direksyon. Pumasok sila sa loob at si Don ay gumawa ng sarili niyang hanay, umaasa na mapoprotektahan nito ang mga salamin mula sa pagkasira kapag umatake ang masasamang espiritu. Habang sila ay naghihintay sa loob, isang masamang espiritu ang agresibong nagpakita at sinimulang tirahin ang mga salamin at niyanig ang buong museo, nagsimula sa pagtalon sa mga salamin ng relics. Habang sinusubukan na sirain ang mga nasabing salamin, ang isa sa mga ito ay nag-crack sa kadahilanang hindi ito nakasama sa ginawa ni Don na hanay ng proteksyon. Ang espiritu ay huminto sa pagtalon at nakita nila na isa itong pusa, subalit nag-transform ito sa isang matabang bata na nagngangalang Soy Ping, na tila kilala ni Don. Nagsimula silang mag-away subalit unti-unti nang nagbabago ang oras, nagbibigay babala sa kanila na malapit nang magbago ang mga Diyos, at sinubukan nilang tapusin ang laban ng mabilis. Ang salamin na nag-crack ay nagsimulang magliwanag ng malakas, na naging sanhi din sa pagliwanag ng mga bato sa labas sa hanay ng 4 na direksyon. Ang hanay ng 4 na direksyon ay naging aktibo at pinalabas ang mga ulap sa kalangitan na masiglang lumipat, nagpapalabas ng isang dragon. Ang dragon ay sinipsip ng kalendaryong nasa loob ni Nanzo na ginagamit niya upang tawagin ang kanyang mga alma gods. Matapos maglaho ang dragon, 3 kayamanan ang naiwan, na isang almanac na kasulatan ng emperador, isang scroll, at ang itim na sungay ng dragon na may kakayahang maging isang espada nang hinawakan ito ni Nanzo. Nang si Nanzo ay makauwi, ipinakita niya kay Sushi ang mga kayamanan at si Sushi ay sinabi kung anong uri ang mga nakuha niyang kayamanan. Si Nanzo ay pinakita sa kanya ang isang scroll at nakita ang nakadrawing na larawan ni Sushi, na nakikipaglaban sa mga masasamang espiritu.
Si Sushi ay hindi maalala ang pangyayari subalit nang hinawakan niya ang scroll, bigla niyang naalala ang lahat at nagsimulang manginig sa mga pinakitang flashback. Siya ay pinapakalma ni Nanzo, at sinabihan siyang mamasyal na lang sa pagdiriwang ng parol. Doon, nakilala nila ang isang batang babae na isa ring Alma God. Habang magkasama, nakilala nila ang isang lola at ang kanyang apo na nagdala sa kanila sa kanilang tahanan. Dumating ang tatlo sa kanilang bahay at napagtanto ni Nanzo na ang lugar ay mukhang luma at walang tao, subalit hindi siya nagtanong. Sa halip ay inenjoy na lang nila ang pagkain na niluto ni Lola para sa kanila, hanggang sa may dumating na babae at lalaki na hinahanap ang kanyang apo. Malupit ang reaksyon nila sa tatlo at hiniling na umalis na sila sa lugar bago sila tumawag ng pulis. Kalaunan si Nanzo ay ipinakita sa kanila ang isang kahon na ibinigay sa kanya ng lola upang ibigay sa kanyang anak, at pagkatapos ay biglang huminahon ang lalaki at nagsimulang makinig sa kanilang kwento. Ang tatlo ay napag-alaman na pumanaw na pala ang lola, at tumakas ang bata mula sa kanilang bahay patungo sa lumang bahay ng kanyang lola, sa kadahilanang namimiss niya ang kanyang yumaong lola. Tinulungan nila ang lalaki na makahanap ng closure sa pamamagitan ng pagbabasa ng liham ng kanyang ina, na nakatulong naman kay lola na makapagpahinga ng tuluyan. Sa tagsibol habang namumulaklak ang mga bulaklak, si Nanzo ay nakilala ang flower Alma God na si Wachao, na namamahala sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Ipinaliwanag niya ang layunin ng pagdiriwang at kung paano ito gumagana dahil si Nanzo ay bago lang. Ipinaliwanag ni Chao na nagsisimula na siyang maging mahina dahil ang mga tao ay nagsimulang kalimutan ang tungkol sa mga tradisyonal na pagdiriwang at bilang resulta, ang mga Diyos ay humihina. Kalaunan nakilala nila ang isang bulag na babae na nagngangalang Ani, na mahilig sa isang partikular na puno at palaging binibisita ang puno ng ilang beses. Kinausap nila si Ani upang malaman kung sino ang kasama niya, at tumugon siya na dumating siya kasama ang isang kaibigan, na si Zhang. Lumitaw si Zhang na natapilok at bumagsak pa, tinulungan siya ni Nanzo na bumangon, subalit bigla niyang napansin ang isang masamang espiritu na lumalabas sa isang peklat na mayroon si Zhang sa kanyang bisig. Tinanong niya kung saan niya nakuha ang peklat at si Zhang ay sinabi na hindi niya alam, subalit si Chao ay sinayawan ang kanyang mahika at mabilis na pinagaling ang peklat sa kamay ni Zhang. Matapos yun si Zhang at Ani ay umalis na upang pumunta sa gaganaping pagdiriwang ng mga bulaklak. Nang umalis, si Chao ay sinabi kay Nanzo na ang masamang espiritu na nagmumula kay Zhang ay malakas, subalit ito ay nakatago. Habang nasa bahay, si Chao ay iniisip na ang masamang espiritu ay hindi nagmumula kay Zhang at napagtanto ni Nanzo na maaaring si Ani iyon, subalit sinabi ni Chao na ang babae ay walang masamang espiritu. Upang makasigurado, sinundan ni Chao si Ani at habang ito ay nasa labas para bumili ng mga groceries, bigla siyang inatake ng ilang masasamang espiritu. Sinagip niya ang babae mula sa kapahamakan, napagtanto na ito ang parehong masamang espiritu na naramdaman niya mula kay Zhang. Nagpapatunay na siya ang nagtataglay ng nasabing espiritu, bumalik siya para magsumbong kay Nanzo at sila ay nagpasyang bisitahin ito ng magkasama. Darating nila ang bahay sa tamang oras at nalaman ang totoong dahilan. Ito ay ang alagang aso pala ni Ani, na nagagalit sa isang empleyado na mula sa guide dog facility. Ang pasilidad ay gustong palitan ng bago ang kanyang kasalukuyang aso, sa kadahilanang may sakit at matanda na ang kanyang kasalukuyang aso. Si Ani ay makailang beses itong tinanggihan, subalit ang pasilidad ay patuloy itong iginigiit, dahilan upang magalit ang aso ng sobra. Si Nanzo ay pumasok sa apartment at nakita si Chao na nasa loob na, dinidepensahan ang kanyang sarili laban sa masasamang espiritu ng aso. Ang empleyado mula sa dog center at si Ani ay inatake ng mga espiritu, dahilan upang sila ay mawalan ng malay. Si Chao ay ipinagpatuloy ang pagsangga sa mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng paglalagay ng armor sa kanyang paligid, subalit ito ay mabilis na nawasak, dahilan upang magkaroon siya ng malaking pinsala at nagdilim ang paningin. Si Nanzo ay sinamantala ang pagkakataon at inilabas ang kanyang Black Dragon Sword upang harapin ang mga espiritu, ganap na pinuksa ang mga ito at sinagip ang aso. Kalaunan, si Chao ay nagcast ng isang spell at pinagaling ang paningin ni Ani, nagpapahintulot sa kanya na masaksihan ang mga huling sandali ng kanyang tapat na aso. Matapos yun, si Chao ay umalis upang magpagaling habang si Nanzo ay nagpahinga sa trabaho, subalit sa araw ng pagdiriwang ng malamig na pagkain,
isang dahon ang biglang nagpalit sa enerhiya ng kanyang bahay at nagsummon ng isa na namang Alma God ng malamig na pagkain. Sila ay naglakad-lakad habang pinag-uusapan ang pagpapagaling ni Chao, at si Cold Food ay ipinaliwanag kung paano ginawa ang nasabing pagdiriwang. Maya-maya si Nanzo ay nakatanggap ng tawag mula kay Zhang sa construction site, humihingi ng tulong upang harapin ang mga masasamang espiritu. Si Nanzo at Cold Food ay pumunta doon at nakita na wala ang mga ito sa ibabaw, kaya naman si Nanzo ay nagsimulang maghukay subalit wala pa ring makita. Maya-maya, ang shovel na ginagamit niya ay biglang lumipad mula sa lupa at isang higanteng espiritu ang lumabas mula sa hukay upang sila ay tirahin. Si Nanzo ay mabilis na inilabas ang kanyang Black Dragon Sword at hinati ang mga espiritu, subalit sandamakmak na espiritu ang lumilipad sa paligid at nagsama-sama sa iisang lugar, bumuo ng dambuhalang ahas na mabilis silang inatake. Si Cold Food ay sinubukan na tumulong subalit si Nanzo ay sinabi sa kanya na tumigil dahil siya ay nanghihina at dapat na magpahinga, subalit ayaw nitong magpaawat. Nagulat, ang espada ay biglang nagbitiw sa mga kamay ni Nanzo at kusang kumilos upang talunin ang ahas. Si Cold Food ay pinatigas ang ahas at naghintay kay Nanzo na magsummon ng kidlat, subalit nakiliti lang nito ang ahas. Ang ahas ay binasag ang yelo at patuloy silang inatake, subalit isang maliit na punyal ang lumitaw mula sa langit at sinaksak nito ang ahas. Si Sushi ay dumating. Pinutol niya ang ahas at tuluyang naglaho, subalit bigla siyang nagbago at sinapian ng masasamang espiritu at nagsimulang maglakad upang salakayin si Nanzo, na sinusubukan suriin ang kalagayan ni Cold Food. Si Cold Food ay napansin si Sushi na papalapit at mabilis na naghagis ng yelo upang ito ay saksakin, bago pa siya mawalan ng malay.